Magandang gabi sa inyong mga masugid namin taga-subaybay. Inihahandog ng UMA Present ang drama serye, ang kwento ng tunay na buhay na pinamagatang Dapit Hapon. Ang buhay ng tao ay sadyang napakaraming landas na tinatahak. Sa pagdating ng bawat unos, pagsubok, kinakailangan mo ang katatagan, lalo na ang patnubay ng may kapal. Kaligayahan, kalungkutan, kasiyahan, tagumpay at pagkabigo. Minsan tayo'y nalulubok, ay bahagi ng mga bagay na dapat mong malampasan. Sa pasimula ay di mo alintana ang lahat, hanggang sa pagdating ng iyong dapit hapon. Nakaupo si Mang Jose sa harap ng bintana, nakatanaw sa paglubog ng araw. Dama ang alinsangan ng gabi na bumabalot sa kanyang nanlalamig na katawan. Binabalik tanawan ang buhay na kanyang pinagdaanan. Kay sarap balikan ng araw. Nabuo ang sigla, ang lakas, tulad ng isang umagang pasimula pa lamang. Kung saan ang lahat ay kaya ko pa sanang gawin. Hindi tulad ngayon, para na lamang akong isang kandilang inupos. Kung binigyan ko kaya ng halaga ang pangaral ng aking ina, ang bawat aral na nanggaling sa aking ama. Naging tama kaya ang lahat ng mga naging desisyon ko sa aking buhay? Ako, ang sumulat ng kasaysayan ng aking buhay. Sa simula hanggang sa wakas. Ambulance! But not... Nagkakagulo ang paligid, ang lahat ay nagtatakbuhan. Habang nagaganap ang isang sunog na halos lamunin ang buong kapaligiran. Diyos ko po! Diyos ko po! Ang bahay namin wala na. Paano na kami ngayon? Paano na kami ngayon? Diyos ko po! Ang anak ko, asan na? Jose! 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 Ma! 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 Lumayo ka dyan! Ma! Lumayo ka dyan! Tupok na yung bahay! Wala na tayong may liligtas! Ma! Nakakasama sa'yo yan! Pati sa aking bunsong kapatid! Tama na po! Ayan, para po sa mga hindi Putang ina, saan ba nagsimula yung sunog na yan? Anak ng lintik. Sa tayong yan, tutulin ito. May nilabas ba kayong mga gamit dyan? Putang ina yung mga manok ko, asan na? Ano nangyari? Hayop ka! Putang ina mo naman, Ben! Hayop ka! Yung mga manok ka pa, iniintindi mo! Gago ka! Gago ka talaga, Ben! Gago ka! Ayun! Kunin mo lahat ng manok mo! Kainin mo! Kainin mo lahat ng manok mo!
Imbis na aluin na magina, ay mas nauna pang tanawin at silipin ni Ben ang kulungan ng kanyang mga manok na naabo na, lalo na ang kanyang mga panabo. Ayaw man ng kanyang biyanan na dumuon sila sa kanilang bahay ay walang nagawa para sa apo. Doon sila pinatuloy sa silong na sapat naman para sa kanilang mag-anak. Ma? Pa? Buti na lang, pumayag sila lolo't lola na dito muna tayo tumira kasi walang natira sa bahay natin. Kung hindi, Diyos ko, dun po sana tayo sa lansangan nakatira ngayon. Oo naman, anak. Hindi naman tayo papayagan ng lulu't lola mo na makita tayo ng gantong kalagayan. Baka naman pinatiran na tayo, tapos pakikilaman lahat ng galaw natin. Pati na yung pag-i-spoil sa mga anak mo. Kaya di mo tutututoy. Ano ka ba naman, Ben? Imbis magpapasalamat ka, kung ano-ano yung iniisip mo. Ang ayusin mo, yung buhay mo, yung trabaho mo. Mahiya ka naman sa anak mo. Diyos ko, ilang trabaho na yung binigay sa'yo. Pinasok ka na ng kamag-anak mo. Pero ito na naman, hindi mo pinagbubuti. Bakit? Ako ba may gusto nun? Ha? Sila mapilit na ipasok ako sa mga kakilala nila. Para saan? Ha? Para saan? Para ano? Ha? Ano ba yan? Away kayo ng away, ma, pa. Hindi ba kayo nagsasawa? Diyos ko naman, pa. Lumalaki na si Junjun. Umayos ka na. Tignan mo si mama, malapit pang manganak. Oo, Bento! Bento, umayos ka na! Nakakaya ka na sa mga magulang ko! Wala man lang tayo na itulong! Wala man lang tayo na iambag! Wala tayo na bibigay! Ang pangangailangan ni Junjun! Lahat na lang! Inasa natin sa kanila! Lintik! Putang ina! Wala ka lang marinig na maayos dito sa bahay na ito. Mas mabuti pang makalayas na lang. Mo, leche! Mas masarap pang makinig sa mga tilaok ng mga manak ko. Lumipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Lisa ang kanilang bunsong babae, si Ella. Buong akala niya ito na ang magpapabago kay Ben. Dahil sa pagkakaanak nila ng isang babae. Subalit, mali ang kanyang naging akala. Mas lalo pang naging magulo ang kanilang pagsasama. Ano ba yan? Ang ingay-ingay, ang aga-aga. Lagi na lang bang ganitong dadatnan ko? Ano na naman kayang pinag-aawayan ng dalawang to? Putang ina, Lisa. Ang problema sa iyo, puro mali na lang ang nakikita mo. Pero ikaw, ha? Nakikita mo ba ang pagkukulang mo sa akin? Ha? Nakikita mo ba? Putang ina naman din! Umayos ka naman! Sabihin mo, saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Lahat naman iniintindi ko sa'yo. Yung pagsusugal mo, yung pag-iino mo, yan nagiging dahilan ng pag-dispal ko ng pera ng opisina. Dahil sa pambabae mo, di ko matatanggap.
Bakit, Lisa? Ano ba ang napapala ko sa impyernong bahay na ito? Maliban dyan sa bunganga mo na walang tigil sa kakasatsat, litsi ka! Hayop ka! Di ka na makontento! Diyan sa bisyo mo! Nakuha mo pa ang babae? Hayop ka! Hayop ka! Walang peta ka! Walang hiya ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Punyeta ka! Tumigil ka! Ha? Hindi ka titigil na sasaktan na ako? Ha? Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Tigilan mo ako, ha? Sa murang edad ni Jose, ay walang humpay na away ang nakikita niya sa kanyang magulang, lalo na ng gabing yun. Pinagsasampal ng kanyang ama ang kanyang ina na halos ipagdugo ng mga labi nito. Kinaladkad ni Ben at patuloy na pinagbubuhatan ng kamay hanggang sa makarating sa kalsada. Patuloy na sinaktan ni Ben si Lisa na halos mahubaran ito. Tama na po ba? Tama na po! Nasasaktan si Mama! Bitawan niyo po siya! Pa! Tama na po! Isa ka pa? Isa ka pang hayop ka? Kahiyan lahat ang inaabot ko sa'yo. Yung mga ikinikwento sa akin ng mga kaibigan ko. Mga sinasabi nila tungkol sa iyo. Ha? Saan ako? Ay, sinumurdo pala ako. Wait lang. Huwag mo nga idamay ang bata! Wala ka talagang kwenta! Hayop ka! Mas wala kang kwenta! Ben! Putang ina mo! Pakino mo! Tama na po! Wala kang kwenta! Tama ka naman kay Mama! Tulong! Huwag mo nga idamay ang bata! Wala ka talagang kwenta! Hayop ka! Mas wala kang kwenta! Ben! Putang ina mo! Pakino mo! Tama na po! Wala kang kwenta! Tama ka naman kay Mama! Tulong! Tulong po! Tulong! Mga kapitbahay! Tulong po! Ang buhay natin! Tangay na! Buisit na ako sa'yo. Wala na talagang magawa sa buhay. Maayos ng dahil sa bunga mo. Dumating ang barangay, doon tumigil si Ben. Kasabayan ng kanyang mga biyanan, pinagkasunduan na sila ay maghihiwalay na. Pinili din ni Jose na sa kanyang ina sumama, habang si John at Ella ay kinukop ng kanyang lolo. Naganap buhay si Lisa, kung ano-anong klaseng trabaho ang kanyang sinubukan. Nagtrabaho siya sa karinderya, sa department store, sa palengke. Subalit kulang ang lahat para sa kanyang 3 anak. Namasukan si Lisa lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya bilang isang Anak, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Bakit may sugat yung mukha mo? Ano nangyayari sa'yo? Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Wala, Ma. Pinagtanggol lang po kita. Kasi, Ma, sabi po kasi ng mga kalaro ko, anak daw po ako ng hostess, Ma. Ma, totoo po ba yun, Ma? Anak. Lapit ka sa mama, anak. Sana mapatawad mo ang mama. Patawarin mo ako. Huwag mo na naman sana ako hayaan. Sana intindihin mo na mahalaga ang
na magkakasama tayo. Kasama yung mga kapatid mo. Kayo magkakapatid. Ma, sana wag mo na pong gawin yun. Tama na po. Anak, lapit ka sa mama. May sasabihin lang ang mama sa'yo. Anak, sana mapatawad mo ang mama. Patawarin mo ang mama. Patawad. Sa kinabutihang palad, isa sa manangging customer ni Lisa sa club ang naawa sa kanya. Lalo at nalaman ni Jimmy ang kanyang pinagdadaanan. Inalok niya si Lisa na mag-domestic helper sa Saudi. Na magpaalam siya sa kanyang mga magulang, ay sinabi niyang magiging sekretary siya doon at hindi isang katulong. Walang nagawa ang kanyang mga magulang sa desisyon ni Lisa. Kung kaya si Jose ay nanatili na din kasama ng kanyang mga kapatid sa piling ng kanyang lolo at lola. Jose! Jose, ikaw ang panganay dito. Ikaw ang panganay. Titingnan at alagaan mo mga kapatid mo. Susunod ka lagi sa mga lolo't lola mo. Huwag kang magiging pasaway. Tandaan mo, gagawin ko ito para makaipon tayo. At pagbalik ko, ay magsama-sama na tayo. Mga kapatid mo. Sige na anak Jose. Baka mahuli pa ako. Kailangan ko nang pumasok sa loob. Tinanaw ni Jose ang papalayong ina hanggang sa di na maabot ng kanyang tanaw. Nilisan niya ang airport kasama ng kanyang lolo at lola. Sa kanilang pagbabiyahe, tinatanaw lamang niya ang pag-angat ng mga nagliliparang eroplano. Bakit kaya nangyayari sa akin to? Bakit kailangan umalis ang aking ina? Kung di sana hindi naging ganyan ang aking ama at di niya kami pinabayaan, sana hindi kami magkaiwa-hiwalay. Pinapangako ko nang hindi mangyayari sa aking buhay to, sa aking pagtanda, hindi. Lumipas ang araw, buwan at maraming taon na kung saan tanging liham at mga voice tape ang nagiging komunikasyon ni Lisa sa magulang at anak. Paminsan-minsan, kung nakakalawag, ay nagagawa niyang tawagan ang mga ito. Tanging bagay ang napaparating niyang tuwina, lalo na sa pagsapit ng Pasko. Ganito ang kanyang naging buhay sa kanyang pakikipagsapalaran. Naging mapait ang panimula. Nakatikim siya ng pananakit sa kanyang amo. Mga araw na hindi siya tumatanggap ng sahod. Subalit inilihim lahat ni Lisa yon sa kanyang pamilya. Pinalad si Lisa nang ang isang kaibigan ng kanyang amo ay nahulog ang loob sa kanya. Nagkamabutihan sila at inialis ni Adele na isang banyaga si Lisa sa kanyang amo. Ginawa niyang sekretarya ito. Dahil sa angking talino at galing, naging maalwan ang negosyo nila ni Adele. Naging maayos ang kanilang relasyon. Hanggang sa huli ay tuluyan silang nagsama. Hello, anak? Hello, mga anak? Anak, kumusta na kayo dyan? Pasensya na kayo at di makakauwi ang mama ninyo.
Okay lang po, ma. Medyo, lumalaki na yung dalawang chikiting natin. Ma, may tanong lang ako. Ma, bakit halos 7 taon bago ka umuwi? Samantalang tignan mo, sa kabilang bahay, nandyan na si Mang Nardo. Halos taon-taon umuuwi. Pasensya na, anak. At maraming gawain dito. Pero huwag kang mag-alala. Baka sa taong ito, makakauwi na ako. Ano po, ma? Ngayong taon? Talaga? Talaga ba, ma? Uuwi ka na ng Pinas, pero di ka na babalik ng Saudi. Oo. Kailangan ko pa din bumalik dito. Dahil walang makakasama ang kasi si Papa Adel. Papa Adel mo. Po? Ano po? Papa? Papa Adel? Sana maintindihan mo ako. Sana maintindihan mo. Oo. Nag-asawa ako. Dahil kailangan ko makakatuwang. Kailangan ko ng makakatulong para masustentuhan ko kayo. Para may bibigay ko lahat ng gusto nyo. Kayo magkakapatid. Ano yun, ma? Nag-ibang bansa ka para mag-asawa ng iba? Ang sabi mo sa amin, mangingimbang bansa ka para sa amin. Hindi para sa ambisyon mo. Para sa sarili mo. Para sa sarili mong kapakanan. Kung ganun at ganun lang din, ma, huwag ka nang umuwi. Wala ka nang babalikan. Huwag ka nang umuwi. Jose! 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 Jose, anak ko! Diyos ko po! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po akong maunawaan ako ng anak ko! Anak ko! Sana maintindihan ako ng anak ko! Ang aking magiging desisyon! Anak ko, Jose! Jose! Anak ko! Natuloy ang pag-uwi ni Vivian. Sa kabila ng lahat ng dala niyang pasalubong, hindi naging masaya si Jose. Tanging ang kanyang mga batang kapatid na halos walang muwang ang nakitaan ng ngiti at saya. Hanggang sa kanyang pag-alis, ay di sila nagkaayos ni Jose. Araw ng kanyang alis, ay sumama si Jose sa kanyang tiyo. Bumiyahe pa Olongapo. Nanilbihan bilang isang pahinante. Walang magawa. Umalis si Vivian na may bigat sa kanyang dibdib. Sa hamon ng buhay na ginuhit ng tadhana, para sa isang ina, lahat ay kanyang gagawin. Lahat ay kanyang titiisin para sa kanyang mga anak. Ano ang magiging dulot ng muling pag-alis ni Vivian? Saan dadalhin ang bukas ni Jose na ngayon ay nagsisimulang yakapin ang bawat pinagdaan ng lungkot at pasakit? Maging matatag tayo sa laro ng buhay. Abangan sa susunod na linggo ang magiging patuloy na kaganapan na dito sa Uma Present Drama Seryeng pinamagatang Dapit Hapon.